noong 2003, isang dollar account, ay noong 2011 ay dumami ito at naging $82 account. Nagkaroon pa ng suspense, Cathy, yung puntong ino-objectan ni Justice Cuevas, yung pagpresenta nitong ebidensya na ito sa pamamagitan ng isang PowerPoint presentation para mas mabilis daw pong maintindihan, mas madaling maintindihan ang mga kaganapan dito sa mga accounts na ito. Kaya po tumayo si Senator Miriam Santiago at nagbigay ng kanyang opinyon hinggil sa ebidensya kung paano ang pwedeng i-present at kung ano ang bawal. At nabanggit ni Senator Santiago, wala daw pong sinasabi sa Rules on Evidence na bawal po magpresenta sa pamamagitan ng isang PowerPoint. At lahad na din niya na kung magkakaroon ng botohan, boboto siya for the use of the PowerPoint. At yung nga ang nagresulta sa pagtayo ni Senator Ping Lacson para mag-motion na i-allow itong testigong itong gumamit ng PowerPoint. At nangyari na nga po at bumoto ang Senate na pagbigyan ang ombudsman na magpresenta ng isang PowerPoint. Walang tumutol, Mark, dito sa mga senator judges sa pagpipresenta nitong PowerPoint presentation. Wala pong nagtaas ng kamay na objecting to the PowerPoint. Nagtaas po ng kamay si Senator Arroyo initially, pero binaba po niya yung kanyang kamay Nagkamali base sa po siya. record, base po sa ating napanood sa video. At nung tinanong ng presiding officer kung meron po bang mag-object, at nilinaw po niya, wala po talagang nagtaas ng kamay to object to this particular motion. Yes, at nagpatuloy na nga itong pagpipresenta ng PowerPoint presentation. Ipinakita rin kanina dun sa pinakahuling slide na ating nakita, itong circuitous umano na paggalaw ng pera mula sa isang account patungo sa iba pang account. So, ang pinapakita dito ay parang pinapaikot itong pera sa iba't ibang accounts. Ang revelation sa hapong ito, hindi lamang po mabibilang sa iyong mga daliri sa kamay, itong dollar accounts na ito, kung hindi talagang dose-dosenang account. At lumalabas nga po, 82 bank accounts nga po ang nabilang nitong AMLAC sa kanilang investigation. Kanina, Mark, ay nakikita natin ang mga taga-COA, kabilang na nga dito itong si Heidi Mendoza. Siya ang hininga ng tulong ni Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kanyang investigasyon at maging sa pag-prepare nitong PowerPoint presentation na nakita natin kanina. Tatanong natin kay Attorney Revilla, kasama pa rin natin si Attorney Revilla. Attorney Revilla, mukhang nung lumalabas na nga itong mga ebidensyang ito at nakikita natin na si Presiding Officer Enrile, mukhang pinagbibigyan po talaga ang Chief Defense Counsel na mag-object. Ano kaya ang kanyang plano? He wants, it's about fair play also, giving due process to the respondent. So, pinapakinggan niya rin kung ano yung mga grounds for objection ng defense, if it's valid. In fact, kung nakikita natin, he is giving much leeway to the defense, no? Kasi nakitang ganung kabigat itong ebidensya, kaya yes, these are critical documents, critical evidence, no. So dito mo rin makikita, ito yung example na yung technical rules can be suspended in the interest of justice, no. At any time kasi ang court naman has the discretion to suspend its own rules para lumabas yung katotohanan, para ma-carry out yung justice. At lumabas na nga itong mga nilalaman ng report na ito na hawak ng Ombudsman. This is a nightmare for the defense, Attorney Revilla. Ano kaya ang maaring remedyo na gawin nila? At this point, mahirap, no, mag-isip, parang there's no comeback for the I would sa nakikita ko, parang wala pa akong nakikitang remedyo for the defense or paano nila ma-explain tong mga bank accounts na to. Unless they can claim na these are manufactured evidence. I don't know kung ano ang magiging explanation nila for these bank accounts. At mukhang pinoint out ni Defense Counsel Cuevas kanina na meron siyang mga katanungan kung paano ito hinanda, kung sino naghanda nito sa AMLAC, at paano nga nakarating itong mga ebidensyang ito sa AMLAC. Kaya mukhang yun ang pinapahiwatig nilang posible nilang maaring gawin. Pero what's interesting to me, Cathy, dito sa mga revelations ngayon ay kung paano ito mismo personal na sasagutin ni Chief Justice. Will he still have the confidence to face this court and explain
kung saan nanggaling itong perang ito, para saan, bakit ganun yung withdrawals, kung talagang nagkaroon ng mga ganitong withdrawals. Tsaka makikita rin natin, Mark, no, maging ang mga senator judges ay talagang interesadong malaman itong nilalaman itong mga bank accounts. Kasi matatandaan natin, maging sa media ay nagpahayag ang ilan sa kanila na they are still waiting for the Chief Justice na dahil nga sinabi niya noon na ihahayag niya yung nilalaman ng mga accounts sa tamang oras. What is interesting here, Attorney Revilla, napaka-tindi ng objection ng depensa para mabuksan yung mga dollar accounts. In fact, meron pang nag-file ng TRO sa Korte Suprema para mapigilan. And yet, in this particular instance, ang nangyari, sila ang nagdala nitong witness nito, nabitbit itong mga ebidensyang ito. How frustrating is that for the defense? I'm sure it's very frustrating for them because they are coming from a position na walang bank accounts, hindi to nag-e-exist. Pero ngayon may pinapakita, meron nga. So, we really don't know how the Chief Justice will explain these documents or these bank accounts. Talagang, ayan po. Kasi kung malalaman nyo, sinasabi nga dito galing to sa AMLA, normally as a general rule, hindi nag-i-inquire sa mga bank deposits ang AMLA except when there is a court order. But in this case, ang nangyari dito kung walang court order, it's part of the periodic reports of the bank and banking institution to the AMLA. Kasi may mga reportorial requirements kasi na kailangan isubmit sa AMLA ang mga bangko. So this could be as a matter of business procedure, talagang regular na nagpapadala yung AMLA ng report sa ang bangko nagpapadala sa AMLA na under the central bank. Tama po ba? Yes, kasi ang AMLA is composed of the governor of Bangko Sentral, the chief commissioner of the Insurance Commission, and also the chairman of the SEC. Yan ang composition ng AMLA. So, hindi kinakailangang magkaroon ng investigasyon ng AMLA para magkaroon sila ng record ng mga transaksyon. Attorney, isa rin sa pinagtalunan ng prosekusyon at depensa kanina, itong sinasabi ni Justice Cuevas na hindi naman daw tinalakay dito sa direct examination kay Ombudsman Morales itong mga nilalaman ng dollar account. So, naging mahaba ang pinagtatalunan dito. Pakipaliwanag po sa ating mga manonood, sa amin lahat, kung ano ba yung pinupunto ni Cuevas at ano rin yung pinupunto naman ng prosekusyon. Okay. Under the rules of court kasi, pag nagpipresenta ka ng ebidensya, mayroon yan direct examination, cross-examination, redirect examination, at re-cross-examination. Ang pwede mong talakayin sa cross-examination ay yung mga bagay-bagay na natalakay sa direct examination. In this case, ang sinasabi ni Justice Cuevas sa defense, hindi pwedeng tanungin si Ombudsman Morales regarding dun sa mga documents na galing sa AMLA because hindi naman daw yung tinanong sa kanya or tinalakay during the direct examination. On the other hand, ang argument naman ng prosecution is, sabi nila, kayo ang nag-request na ipasubpoena itong witness at dalhin yung mga documents pertaining to the alleged $10 million deposit. So, waiver na yan. That should be considered as waiver na yan. Secondly, related din yan sa mga direct examination questions na ginawa ni Justice Cuevas na tinanong siya about kung ano yung naging basis niya na mag-inquire sa AMLA, ano yung nangyari di ba kasi during the direct examination, si Ombudsman Morales, sinasabi niya na she sought the assistance of the AMLA. So, it can be, those documents are related to that, to that investigation that she was conducting with the assistance of AMLA. Ang konteksto natin dito, Cathy, on the dollar account, merong pending TRO. Ibig sabihin, hindi pa nadidesisyonan ng Supreme Court kung talagang i-allow nila yung Senate na buksan yung mga dollar accounts. But in the light of this, attorney, anong tingin mo? Mukhang moot na yun dahil lumabas na, no? Mooted na yung issue kasi yung TRO was being requested, the party requesting for the TRO was PS Bank. And dito lumalabas dito sa dokumentong pinapakita is kasama yung accounts ng PS Bank dito sa $10 million deposit. So, whether ma-resolve yung TRO in favor of the PS Bank and the Senate,
hindi na siguro yun at this point very significant because of the disclosure or revelation of the Ombudsman. Napakabigat talaga nitong mukhang napakaraming pera, no? Mukhang nabanggit nga, mahigit $12 million ba, Kathy? Yung ang sinasabing fresh balance ba yun? Isang term, Transactional. May sinasabi siyang fresh nga na hindi daw nagalaw, fresh balance na hindi siya transactional, talagang hindi siya gumalaw from that particular account, may 13 million, kaya nababanggit na yung transactional, yung gumalaw ay more than $10 million pa. Ang tanong ng kababayan natin through Facebook and Twitter, marami na pong nagtatweet, I'm sure this will be trending in a couple of minutes, ay saan galing itong mga dollar accounts na ito kung wala naman talaga siyang negosyong kumikita siya ng dolyar? Nako, yun din ang tanong na malamang ay ninanais ng lahat marinig mula mismo kay Chief Justice Corona. Itong kung isa kang empleyado sa Amerika, attorney, dahil meron ngang anak si Chief Justice sa Amerika na nagtatrabaho doon, sa tingin mo kumikita kaya ng ganitong halaga at kung bakit ba napupunta sa account ni Chief Justice? Your guess is as good as mine. So, we don't really know. Kaya we'd love to, syempre, lahat inaabangan natin kung anong magiging explanation ni Chief Justice Corona. Kasi talagang sa development na to, kailangan niya talagang lumabas. It would appear na kailangan niya talagang lumabas and to explain himself also. To hear, for the people to hear his side. Madalas po naming naririnig, attorney, na nagmo-move yung kabilang panig, itong depensa, para mas-strike off the record itong ilan bagay na ino-objectan nila na natalakay. At this point po, pinayagan mismo ng mga senator judges itong PowerPoint presentation na ito. Maari pa po ba nilang i-move para mas-strike off the record ito? Well, they can still file a motion for reconsideration. Ang nangyari kasi, may motion to proceed with the PowerPoint presentation at ang naging ruling ng Senate is to allow it. Now, pwede pa silang mag-file ng motion for reconsideration, pero very slim ata ang chance na mag-grant yung motion for reconsideration nila. Ito, attorney, ang nature ng mga lumalabas dito, yung sa mismong title pa lamang ng PowerPoint presentation, Analysis of the Dollar Accounts. Ibig sabihin, ito ay mga opinion ng testigo. Ano yung treatment nitong opinion na ito? Is this really evidence for the defense or the prosecution? Dahil sa pagkakaalam ko, you need to be qualified as an expert witness to be able to give an opinion. Yes. It's yung sinasabi nga kanina, observation lamang to ni Ombudsman Morales. Even the Ombudsman herself, ang term niya was, these are my observations. So, pero everything will be up to the appreciation of this court, of the Senate court. Depende na yan sa Cortes kung paano nila i-appreciate yan sa pagdidesisyon ng kasong ito. Malaking tulong ba yung itong help ng COA nitong ni Heidi Mendoza? Maalala natin, Kathy, si Heidi Mendoza, prominent figure in the investigation sa AFP, di ba? Dahil siya yung COA employee involved there. So, yung kilala ng mga senador, ito si Heidi Mendoza. You think nakakatulong ito to build the credibility of this testimony na may tulong siya from Heidi Mendoza and the COA people? Number one, si Ombudsman Carpio Morales, credible naman tong witness na to at hindi naman napakita yung kanyang bias dito sa proceedings na to. So, ang ginawa lang dito ata ng COA is to assist her in coming up with a graphical presentation. Pero yung information, nandun, ang basis pa rin ng information is yung mga documents na galing sa AMLA, hindi yun magbabago. So, I don't think it will have any effect kung si Heidi man yan. Kasi galing na to sa AMLA, pinadala naman ito kay Ombudsman Carpio Morales. If there's anyone who will dispute those documents, yung AMLA mismo. Attorney Revilla, in a normal court setting, court procedure, pinapayagan po ba yung mga ganitong mga klaseng presentation, PowerPoint presentation, mga video, mga visual aids? Yes, they are allowed in court also, in regular proceedings.